Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito na naipagkaloob po sa inyo pong abang lingkod na magbahagi ng isang paksa na ukol po sa atin pong tema sa araw po na ito. Kagaya po ng ating mga naririnig, talagang napakahalaga po ito pong kabanalan, pagpapakabanal sa buhay natin. Papag-aralan po natin ay may kinalaman po sa holiness, salvation, and mission. Unahan ko na lang po kayo, ang inyo pong lingkod ay limitado lang po sa kaunawaan, karunungan. Ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng pangunawa at sa atin pong question and answer mamaya, may mga ministro naman tayo dito at mga kasama na makakatulong po sa atin sa mga katanungan mamaya. Atin pong napakinggan sa atin pong mga nakaraang pag-aaral mga kapatid, at ito naman ay ayon sa banal na kasulatan, meron pong dalawang estado ng kabanalan. Okay? Malinaw naman ito. Ang una ay tumutukoy po sa legal status ng isang mananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo, ibinilang po tayo na matuwid. Yun po yung binabanggit na pag-aaring ganap. Ang synonyms nito sa Tagalog, yung ganap, Brother Ricky, ay perpekto. Pero ibinilang tayo. Yun yung legal standing o legal status ng isang mananampalataya. Okay? Kagaya po ng nakasulat po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Yan, ang sabi po dito, ito po ay patungkol sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto na tinawag na mga, ano po ang sabi po dyan? Saints, sa ibang translasyon. Mga banal. Ito po yung legal status po nila. Okay, sapagkat sila po ay inaring ganap. Malinaw po, no? Ang pangalawa naman ay tumutukoy po sa ating personal experience. Diyan po pumapasok ito. Itong take time to be holy. Malinaw po yan sa presentation po ng ating mga ministro. Yan sa pamamagitan po ni Brother Marcelo. Okay? Tayo mismo, na ibinilang na matuwid ay pinagkalooban po ng kapangyarihang mabuhay sa kabanalan. Okay? Didiin po natin mamaya yon. Yung kapangyarihan na yon ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang prinsipyo ng pagpapakabanal ay nakasulat po sa Leviticus 20 verse 6. Nang sabi po doon, sapagkat akong Panginoon ay banal. At tayo na tinatawag niya ay dapat maabot po natin yung kabanalan. Hindi lamang sa legal na status po natin, kundi pati sa ating personal experience. At yan po ay lifetime process. Okay? Habang buhay ka, mananatiling lalago po ang patin pong karanasan sa pagpapakabanal hanggang sa bagong langit at bagong lupa, at wala po yung hangganan. Okay, magniningning na magniningning katulad ng araw sa katanghalian mga kapatid. At ang panawagan ng Diyos na ito ay hindi po nagbago sa mga mananampalataya hanggang sa New Testament. Nasa 1 Peter chapter 1, 15 hanggang 16, na ito pa rin po ay panawagan ng Diyos at mananatiling panawagan niya. Kayo'y, sabi po dito, sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Okay? Pero sa bandang taas mga kapatid, kung basahin po natin, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Okay? Referring sa atin pong conduct, behavior, yung ating pag-uugali mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, napakahalagang maunawaan natin kung paano po tayo makahakbang sa landas ng kabanalan. Tulad ng atin pong napiling tema, Take Time to be Holy, ayon po sa aking naunawaan, idinidiin ng atin pong tema ang kahalagahan po ng pagpapakabanal. Kaya walang confusion, yung po atin pong mga pinag-aralan kahapon sa atin pong question and answer portion. Palagay ko, may tama naman. Ililulugar lang natin. Okay? Kasi mayroon pong
tinatawag na justification and sanctification. Both po ay napakahalaga. Hindi po pwedeng pag-separate, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero ganun pa man, dapat nasa tamang lugar po ang pag-unawa natin. Ito pong tema natin, ang idinidiin po dito, ay yung kahalagahan nga po ng pagpapakabanal o isang personal na karanasan sa kabanalan ng Diyos sa atin pong buhay. Ang buhay natin mga kapatid, gusto ko pong gamitin yung isang analogy na kagaya po ng isang buwan. Okay? Sa gabi, anong makikita ninyo sa taas kapag walang ulap? Mga stars at buwan. Pero yung liwanag ng buwan na yon, alam naman natin, nanggagaling ba sa kanya yung liwanag na yon? Hindi. Saan nanggagaling yung liwanag ng buwan? Saan po? Sa araw. Ganun po tayo. Wala tayong liwanag sa ating sarili. We're just reflection ng liwanag ng Panginoon natin sa atin pong buhay. Upang magkaroon po tayo ng mas malawak na pananaw patungkol po sa kabanalan, pag-aralan po natin ang aklat po ni Propeta Isaiah. Maganda po ito, Brother Mar. Ito pong karanasan ni Isaiah. Okay, pero ganun pa man, yung first 5 books po ng Isaiah, inilalarawan po dito yung pong kaawa-awa o kalunos-lunos at makasalanang kalagayan ng Israel sa panahon po ni Isaiah nung siya po ay tawagin ng Diyos. Ang problema mga kapatid, ito po, the religious experience of Israel in the days of Isaiah was external, ritualistic, formal, without internal work of the Holy Spirit. Pansinin po natin yung kalunos-lunos na kalagayan po na sinapit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba. Ito po'y mahaba sa Isaiah chapter 1, 11 to 15. Ganito po ang mababasa natin sa mababaw na salin. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Ang Diyos pong nagsasalita po dito mga kapatid. Ito po mamagitan po ni Propeta Isaiah. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa mga usok ng insenso. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 14, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pesta ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko matatagalan. Verse 15, kapag ang inyong panalangin o kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng paulit-ulit, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Tanong mga kapatid, sino ang nag-utos na ganapin ang mga ritual na ito o mga kapistahan na ito? Diyos mismo. Sino ang nag-utos na ipagdiwang ang pesta, bagong buwan, araw ng pamamahinga, mga paghahandog, pagsunog ng insenso, at iyong holy convocation, na sa Tagalog ay banal na pagtitipon. Diyos mismo. Paano humantong sa ganitong mapait na karanasan ang bansang Israel? Samantalang sila naman ay isang relihiyosong kilusan. Napakahigpit. Talagang halos hindi mo makitaan ng butas, Brother Ricky, sa kanilang pag-perform sa bawat aktibidades nila. Pero bakit ganito? Ang Biblia po ay may kasagutan mga kapatid. Isaiah 29 verse 13. Sabi po dito, sasabihin naman ng Panginoon, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito.
At sa bibig lamang nila ako iginagalang. Napakapait na karanasan. Napakapait na damdamin ng Diyos ang iminumungkahi po ng talata. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. At ano po ang ginawa nila? Ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Samantalang sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, hindi ko na po nailagay sa ating screen. Ano po ang sabi doon? Study to show thyself approved unto men, God. Yung first, ang binabanggit doon, yung seek ye first, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-aral na maging approved para sa ating kapwa-tao. Pero kapag unahin mong maging approved ka sa Diyos, automatic na magiging approved ka sa tao kahit na hindi ka magustuhan ng karamihan. Tama? Okay. Ito po ang nangyari sa bansang Israel sa panahon ni Isaiah. At ito rin po ang malaking problema ng mga Hudyo sa panahon ni Kristo. The people were very religious, but the religion is meaningless. Bakit po? Same experience ng bayan ng Diyos na uulit. Kaya hindi tayo pwedeng magtaka, no? Brother Mar, sa mga ganito, expect the unexpected talaga. He that endureth until the end, the same shall be saved. Basahin po natin ang Matthew 15 verse 8. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yung Panginoon doon sa Old Testament, siya pa rin ang nakadama ulit ng ganito. At madadama niya kaya ulit sa atin ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ang nasusulat sa Matthew 12 verse 7 na ang sabi po doon, habag ang ibig ko at hindi hain. Alam niyo po mga kapatid, nakakalimutan natin sa totoo lang yung mga bagay na pangunahing itinuturo ng kautusan. Yung maging mahabagin ka. Yung maging mapagpakumbaba ka. Yung may awa ka. Nakakaligtaan po natin ang mga ito. At tayo po ay masyadong natatalian sa paghihigpit sa mga panlabas nating mga ginagawa. Hindi naman masama po yon. Basta, ito po ay reflection ng isang nabagong puso. Alam niyo po ba kung anong pumuno sa puso ng mga Israelita, mga kapatid? Relihiyosong kilusan, pero ang pumupuno sa kanilang mga puso, partikular sa panahon ni Kristo, ayon din sa ating lesson, kasakiman, pagtatalo, ano pa? Pagpatay, di ba? Division. Yun ba ang inahanap ng Diyos na pagsamba? Bago pa tayo humarap sa Diyos, Brother Arthur, alam na ng Diyos yung ating puso. Posible po kayang ito rin ang maging malalang karamdaman na hinaharap ng ating iglesia ngayon sa pangkasalukuyan, mga kapatid. Ano po ang inyong sagot? Maaari, Sister Lucring, sapagkat tayo po ay nasa Laodicean period. Ang Laodicean period ay Laodicean church ay tumutukoy lang sa mga Baptist, mga Methodist, Catholic, ganun ba yon? Sino ang pinapatungkulan nito, Brother Mar? Brother Marcelo? Bayan ng Diyos. Yung nag-aangkin sila ay mayaman, samantalang sila ay, wag nating ituon lang iyon sa malaking iglesia. Tignan din natin yung ating kalagayan kasi ang ating tema ay take time to be holy. So sa matotal mga kapatid, the problem of Laodicean church, the problem of the Jews in the Christ day, the problem of Israel in Isaiah's day was the same problem. History repeats itself. Pero sana yung karanasan ni Isaiah, yun yung maulit sa atin. And of course, majority, di talaga natin maasahan mga kapatid. Ngayon, ipatuloy po natin yung aklat po ni Isaiah. 7 years bago po ang pagkabihag ng bansang Israel sa kamay po ng Assyrian Empire, sa panahon po ng 737
39 BC, si Isaiah po ay binigyan ng pangitain ng Diyos. Okay, sa kanyang pangitain po ay nakita niya ang Diyos sa kanyang maluwalhating trono at pinapalibutan po ng mga seraphim. Yung mga seraphim, sila po yung mga anghel. Okay, matataas na mga created beings. Okay, na sila po ay pumupuri sa kanyang dakilang kabanalan at sa pamamagitan po ng kanilang pag-awit ng mga himno, ano pat sa lakas ng kanilang tinig, mismong poste o pundasyon ng templo ay nayanig. Sabi po dito, noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga seraphim sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang nakatakip sa paa, at 2 po yung ginagamit nila sa paglipad. At ganito po ang kanilang awit o sabi, Banal, 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 si Yahweh, o ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig, ay nayanig ang mga pundasyon ng templo sa loob nito'y napuno ng usok. Mga kapatid, ano po yung napansin ninyo sa paraan ng kanilang pagsamba? Yung pong 2 pakpak nakatakip sa kanilang ulo. Yung 2 naman na nasa baba nakatakip sa kanilang. Kung basahin po natin mga kapatid yung Story of Redemption, 153, yun po yung token ng kanilang reverence and humility. Sa Tagalog, tanda ng kanilang paggalang. Malalim na paggalang at pagsamba. At pagpapakababa. Mamaya, diin po natin yun mga kapatid. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pangitain pong ito, ang nagbigay kay Isaiah ng malalim na pagkamangha at pagkaunawa sa kabanalan ng Diyos dahil sa senaryong ito o dahil sa tagpong ito. In fact, the word holy is used 56 times in this book. At yung central theme po ng aklat na ito ay the holiness of God. Sa kanyang pangitain mga kapatid, nakita po ni Isaiah ang kaningningan ng Diyos. Nakita rin niya ang pagsamba, malalim na pagsamba ng mga seraphim, paggalang at pagpapakababa po nila. Guess what? Anong sumunod? Habang napagmamasdan po niya ito sa pangitain, nakita niya ang kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat. Nakita niya na siya po ay isang marumi at makasalanan. Yun ba ang impact sa atin kapag humaharap tayo sa Panginoon? Nakakapangilabot, nakaranasan mga kapatid. Mga kapatid, alam niyo po ba, kung meron lang po tayong ganitong uri ng karanasan, kung ipahintulot ng Diyos kahit maski sinag lang ng kabanalan ng Diyos ang ating pong makita, hindi tayo makakadama ng anumang kabutihan sa ating sarili. Tama ba, Brother Marcelo? Tama. Isaiah 6 verse 5, ano po yung bulalas ni Isaiah? Nang magkagayon, sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak. Ngayon, naunawaan niya yung kanyang kalagayan. Sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Na-identify niya na ngayon yung kanyang sarili. Kung sino siya sa harapan ng banal na Diyos. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Maganda po yung paliwanag po ni Sister Ellen G. White sa tagpo pong ito. Sa Prophets and Kings, ang sabi po dito, as Isaiah beheld this revelation of glory and majesty of his Lord, he was overwhelmed with a sense of purity and holiness of God. How sharp the contrast between the matchless perfection of His creation and the sinful course of those who with Himself had been long numbered among the chosen people of Israel and Judah. Anong sabi daw mga kapatid?
Napakatindi, Brother Yoyong. Napakatindi ang kaibhan sa pagitan ng kabanalan ng Diyos at kalagayan ng tao, Brother Ricky. Kapagkat, sabi po dito, napuspos siya ng pakiramdam ng kadalisayan at kabanalan ng Diyos. Alam niyo po ba yung karanasan ni Isaiah ay naging karanasan din ng mga tapat na lingkod ng Diyos at magiging karanasan din natin? Amen po ba? Si Moises, nung ang Panginoon ay nagpakita sa kanya through that burning bush, ano pong sinabi ni Moses? Exodus 3:6, at si Moses nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. How about Peter? Ano po yung naging karanasan niya? Luke 5:8, sabi niya sa Panginoong Jesucristo, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. Ito po ba ay darama po ba natin? Si Pablo, Roma 7:24, pagkatapos niyang makita na mayroong kasalanan na tumitira sa kanya, ano ang kanyang bulalas? Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? The same experience ni Juan, Revelation 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. Bakit? Dahil nakita nila ang kabutihan ng Diyos. Yung dinidiin ni Brother Marcelo kahapon habang nandito po kami sa control room, napapakinggan ko, tumatagos sa aking pong puso at isipan. Napakatalim. Parang gusto mong, hindi ko ma-express mga kapatid, pero that's the conviction of the Holy Spirit. Sabi po ng A Call to Stand Apart, page 17, paragraph 2, anong dapat na maging karanasan natin bilang bayan ng Diyos? Man must be emptied of self before he can be, in fullest sense, a believer in Jesus. Self-explanatory mga kapatid. Good news, sa Isaiah 57 verse 15, ang makapangyarihang Diyos na ito, bagaman ay nananahan siya, tumatahan siya sa matataas na dako, pero siya po ay mananahan sa puso ng mga taong nagpapakababa at nagsisisi. When we behold the holiness of God, we don't feel so good about ourselves. But when we take off our eyes from that holy God, we don't look too bad to ourselves. Tama ba? Kapag mailihis ko ang aking paningin kay Kristo, makikita ko ang aking sarili na banal, karapat dapat. Okay? At yun yung tendency nun mga kapatid, na ako po ay magmataas. Ang nakakatakot na kasalanan at walang gamot ay yung hindi marunong kumbaba. Di bali nang hindi ka marunong, kaunti lang yung kaalaman mo, I should say, kaysa sa iba. Pero ikaw naman ay merong pusong madaling mabagbag at magsisi. Malapit sa iyo ang kaharian ng langit. Sa mga taong nakakaunawa ng tunay nilang kalagayan, mga taong alam nila ang kanilang sarili, na sila po ay hindi karapat-dapat sa banal na Diyos sapagkat sila po ay marumi at makasalanan. Mga taong nagpakababa sa harapan ng trono ng Diyos at lubusang nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ang pagliligtas ng Diyos ay tiyak na darating. Hindi ba magandang balita ito? Napakagandang balita. At ang tawag po sa prosesong iyan ay justification. Pag-aaring ganap. Tignan natin, balikan natin yung karanasan ni Isaiah. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na seraphim. Isaiah chapter 6 verse 6 to 7, nang magkagayon linipad ako ng isa sa mga seraphim na may baga. Yung baga po na iyon ay insenso. Okay? Sa kaniyang kamay na kaniyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana, altar of incense po yan. At hinipo niya yung aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang inyong mga labi
at ang iyong kasalanan ay naalis, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. Ano po yung itinuturo na aral ng baga na iyon? Yung burning coil na iyon. Ano pong aral ang itinuturo po neto? Linawin lang po natin. Magkabukod po, Brother Ricky, yung prayers of the saints doon po sa baga. Okay, yung incense. Ito lang po ay naidaragdag sa mga panalangin ng mga banal. Basahin po natin ang Revelation 8, 3-4. Same scenario po ito mga kapatid, o parehas na tagpo mula po doon sa holy place. At dumating ang ibang anghel na tumayo sa harap ng dambana na may hawak ng isang gintong pangsuob ng kamangyang. Yan po yon. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambana. Sa verse 4, ang sabi po dito, at ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga, isa po ba ang kamangyan at doon sa panalangin ng mga banal? According to that verse, hindi. Pero ilalakip yung kamangyan na iyon sa mga panalangin ng mga banal. Ano po kaya yung coil na iyon? Ano po kaya yung kamangyan na iyon yung pong idinampi sa labi ni Isaiah upang maalis ang kanyang kasalanan at maalis ang kanyang karumihan? Ano kaya yon? Pero sa English, balikan natin mamaya yan. May dalawang process ito, Brother Marcelo. Okay? Malinaw po sa Sons and Daughters of God, page 22, paragraph 3, na ito po pala ay tumutukoy sa mirito ni Kristo. Yung panalangin natin, ito'y paulit-ulit kong napapakinggan sa mga aral ng ating mga kapatid, mga ministro, partikular kay Brother Peter. Yung panalangin natin, pagsamba natin, kasigasigan natin, pagsisisi natin, mga kaloob ng Diyos yon sa atin. Okay, magandang bagay yon. Pero kung hindi nalalakipan ito ng mirito ni Kristo, Brother Agulto, meron po kaya itong kahalagahan? Wala. Gawin mo na ang pinakamasigasig na paglilingkod. Hindi ko naman sinasabing wag tayong maging masigasig ha. Bukod yon. Pero kung ginagawa lang natin ito para sa ating sarili, upang maitaas natin ang ating sarili, walang saysay yon sa harapan ng Diyos. Maruming basahan lang tayo. Ano ang sabi ni Propeta Isaiah? Propeta na yon, sapagkat tayo ay hindi man nakaabot sa ganong klase ng kalagayan. Pero ano ang sinabi niya? Maruming tao ako. Dahil sa karanasang ito ni Isaiah, nagpakababa, nagsisi ng lubusan sa kanyang kasalanan, salvation comes. Dumating ang pagliligtas ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Good news! Forgiveness and justification, ayon po sa Faith and Works, page 103, sabi po dito, are one and the same thing. Summary lang po natin mga kapatid. Summarize lang po natin. Isaiah contemplates the holiness of God and he confessed his unworthiness. God forgives his sin. God justified him. But it doesn't end there. Hindi nagtatapos doon. Basahin po natin sa King James Version ang Isaiah 6:6-7 at actually nasa 1 John 1:9 na yun eh. Pero balikan lang po natin yung talata. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coil in his hand, which he had taken with the tongues from that altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away. Pansinin po ninyo. And thy sin, ano po ang sumunod dyan? Purge. What does purge mean? Purging is the synonym of cleansing. Nasa ko na yan, 1 John yan kanina, pero dito natin titignan. Sa karanasan po ni Isaiah mga kapatid, hindi lamang po siya pinatawad sa kanyang mga kasalanan, kundi nilinis din po ang kanyang puso mula sa kanyang kasalanan. Ang tawag po diyan sa Biblia po mga kapatid, double blessing. That's double blessing mga kapatid.
Justification and cleansings of the heart o yung sanctification. Mga kapatid, kung patatawarin lamang ang atin pong kasalanan, kung yun lang po yung ating matatanggap mula sa banal na Diyos, at hindi po maipagkakaloob sa atin ang paglilinis ng ating puso mula sa ugat ng kasalanan, alam niyo po kung anong resulta? Isang paulit-ulit na buhay sa pagkakasala. Yun ang magiging karanasan natin. Okay, pinatawad yung mga kasalanan mo. Pero kapag walang kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin upang managumpay sa ating mga kahinaan o mga iniibig na mga kasamaan, ang buhay natin, bagaman tayo po ay tinatawag na reformador, ay mananatiling iikot lamang sa paulit-ulit na pagkakasala. Maabot kaya natin ito? Maabot po kaya ito mga kapatid? Di po maabot. Pero good news, hindi ganon ang programa ng Diyos. Hindi ganito ang nais ng Diyos sa atin. Kailanman hindi ito ang nais ng Diyos sa bayan ng Diyos. Bakit? Napakahalagang tanggapin natin ang double blessing na ito. Forgiveness of our sin and the power to overcome sin. Bakit kailangan na magkaroon tayo ng patanggap natin yung paglilinis ng puso, Brother Warren? Mark 7:21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa-tao at pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, kapalaluan, kamangmangan. Lahat ng mga ito, saan po bumubukal? Sa loob, sa puso ng tao. Pagkatapos niyang makita ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos, at yung malalim na pagsamba at pagpapakababa ng mga seraphim, nadama niya yung pong pagiging hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat nakita niya na siya po ay isang taong marumi at makasalanan. Ito ang nagtulak sa kanya upang magpakababa sa harapan ng Diyos. Yung kanyang hindi pagiging karapat-dapat. At ano po yung sumunod na tagpo? Salvation, kaligtasan. Pinatawad ang kanyang mga kasalanan, naranasan niya yung awa, habag ng Diyos. Hindi ba yun yung paulit-ulit na itinuturo sa atin? Alam niyo mga kapatid, dagdagan, gusto ko lang pong i-cite at idiin. Ang bayan ng Israel, sa kanilang panahon, nasa kanila po ang pinakamataas na pribilehyo. Tama? Pagdating sa liwanag ng katotohanan. At ang layunin ng Diyos, sila yung maging ilaw. Magliwanag sila. Para makita ng mga heathen nation ang kabutihan, kabanalan at awa ng Diyos. Yun yung parating niyang gustong i-promote sa tao. Dahil alam ng Diyos na hindi niya magigain ang isang makasalanan sa paraang takutan, punishment. Totoong ang kautusan ng Diyos ay humihingi ng hustisya. Pero hindi yun yung unang hakbang ng Diyos nung si Adan at Eva ay nagkasala. Hindi ipinataw sa kanila yung parusa. Ano ang ginawa ng Diyos? Hinanap niya sila doon sa halamanan ng Harden ng Eden. That's missionary work. Hinanap niya sila. Nasa loob pa rin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, na hanapin ang nagkasala. Hindi niya puksain agad-agad, kundi bigyan niya ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. At ito yung naunawaan ni Isaiah sa kanyang karanasan. Yung wala na siyang ibang makakapitan at nakita niya na lang na ang kanyang sarili ay hindi karapat-dapat. Sa likod nito mga kapatid, ipinagpakumbaba niya ang kanyang sarili at nanalig siya sa Diyos. Yun yung attitude, behavior, character na inihintay ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Guess what mga kapatid? Ano yung sumunod na tagpo? Nung nakita niya ang kabanalan ng Diyos at ang reflection nito, nakita niya ang kanyang hindi pagiging karapat-dapat,
Sa likod nito ay nagpakababa siya at nagsisi siya sa harapan ng Diyos. Ipinagpatawad ang kanyang mga pagkakasala. Naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon ay meron na siyang ihahatid sa iba. Meron na siyang karanasan na hindi kailanman matututulan ng sino man, Brother Mar. Sapagkat ang hindi natututulang sermon na maibibigay ng isang tao ay yung naranasan niya ang pag-ibig, awa, habag, kabanalan ng Diyos sa kanyang. Naranasan niyo ba ito ngayon? Amen. Kaya ang sumunod, siya ay naging epektibong misyonaryo para sa Diyos. Isaiah 6 verse 8, ano pong sabi dito? At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayon, sinabi ko, with that experience, kaya tayo na mapapabilang sa 144,000 we are claiming, ay merong karanasan, Song of Moses and the Lamb, na walang sino mang makaka-awit, sapagkat yun po ay awit ng kanilang karanasan. Do you have that kind of experience? Ang karanasan ngayon ay bunga lamang po ng pagtitig sa kabanalan ng Diyos. Wala nang iba. Titigan mo ang sanlibutan at dito tayo madalas na dinadivert ni Satanas. Walang excuse dito. Sa mataas man na posisyon hanggang sa pinakababa, mababa, ang gusto ni Satanas, tanggalin yung ating atensyon sa Diyos at ipako sa ibang. Ngayon ay meron na siyang advantage sa atin. Pero ngayong oras na ito, inihimok tayo ng Diyos na ituon natin yung ating kaisipan sa Kanya. Hindi po ito matatapos lamang sa ganitong pangangaral. Ito po ay magpapatuloy sa ating karanasan. Maalala ko mga kapatid, isang quotation na lang. Yung naging karanasan po ng Samaritan woman, ito naman ay nasa lesson natin. Nung nakatagpo niya ang Mesyas, after all, na convince siya na ito na nga ang Mesyas, na nakita niya, nasumpungan niya ang bukal ng buhay at uminom siya. Ano po ang naging karanasan niya? Yung pong layunin niya na pumunta doon sa balon, humigip ng kanilang iinom, that is primary need sa ating buhay. Pati ba naman yun nakalimutan niya sapagkat may mas mahalaga siyang natanggap na yun ang kailangan niyang ibigay. And that's the water of life na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Ministry of Healing 102 paragraph 3, this woman represent the working of actual faith in Christ. Every true disciple is born in the kingdom of God as missionary. No sooner does he come to know the Savior than he desires to make others acquainted with Him. The saving and sanctifying fruit cannot be shut up in his heart. He who drinks of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes a giver. Ano daw po mga kapatid? Yung pong nagliligtas, nagpapabanal na katotohanan ay hindi maikukulong sa puso ng taong tumanggap. So ano pong asahan natin ngayon, Brother Jebel? Na dumalo dito sa atin pong integrated reunion meeting. Nabusog po ba kayo? Kayo po ba ay napagsilbihan ng maayos sa ating kitchen? And I believe, yes. At ang Diyos ay may inihahain din po sa atin ngayon. Na siya din ating dapat dalhin. Tatapos po yung ating meeting po dito. Tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid, sapagkat ang sermon na isang bagay lamang, kinakasangkapan ng Diyos para sa atin. Pero ang gusto niya, yung salitang ito ay tumusok sa ating mga puso at magbigay ng impact sa ating pong buhay. Palain po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen.